Hindi ka pa din makaipon? Panoorin mo ito kasi baka isa na sa mga sasabihin ko ang dahilan kung bakit hindi ka pa din makapag-save ng pera. Stay tuned. Okay, sabihin na natin may pera ka nga. Sabihin na natin may trabaho ka nga. Pero kung katulad kita na may mga pangarap sa buhay, aminin na natin, kulang pa rin ang kinikita mo ngayon para bilhin ang pangarap mo. Ilang taon mo na siguro pinapangarap magkaroon ng sariling negosyo, sariling bahay, papaaral ang mga anak sa magandang paaralan. Siguro araw-araw mo na dadaanan sa kasa yung pangarap mong motor. Siguro araw-araw mong tanong sa sarili, kailan kaya kami makakapag out of town ng buong mag-anak? Or kung isa ka mga OFW, siguro palagi mong tanong sa sarili mo, kailan kaya ako makakapag for good sa Pinas? Hanggang kailan ako magtatrabahong malayo sa mga minamahal ko? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, bakit kasi hindi ako makaipon? Bago tayo mag-umpisa, ako nga pala si Ariel, isang simpleng tao rin na kagaya mo pero may extraordinaryong pangarap. Dati problema ko rin yung pag-iipon. Kahit na ilang beses ko tong planuin na umpisahan ay tila ba may mga bagay at sirkumstansya na pumipigil sa gusto kong gawin. At base sa aking experience at pagsasaliksik ay may nalaman akong ilang mga dahilan kung bakit nga hirap ang ilan sa atin na mag-impok ng pera. Paalala lang, yung mga terms na gagamitin ko ay maaaring maging offensive para sa ilan. Sinadya kong gawin ito upang magkaroon ito ng impact sa'yo. Naniniwala kasi ako na minsan kailangan talaga nating makatikim ng mga maanghang na salita para makuha ang ating atensyon at magkaroon ng malalim na realisasyon sa ating sarili. Tara! Number 1, tamad ka kasi. Ang ibig sabihin ko sa pagiging tamad ay hindi tamad na magtrabaho. Ito ay ang katamaran sa pagpaplano at pag-uumpisa. Hindi ka motivated na mag-ibon dahil hindi mo naman talaga alam ang nais mo. Ano bang sinasabi mo, Ariel? Araw-araw ko yung pinapangarap yung gusto kong makuha sa buhay. Oo nga, sabihin na nating malinaw pa sa sikat ng araw yung mga pangarap mo. At sabihin na natin na sure ka nga sa bagay na yan. Pero alam mo ba kung magkano ang pangarap mo? Kailan mo balak i-claim yung pangarap mo? Hindi mo alam dahil tamad kang magplano. Bakit hindi ka kumuha ng ballpen at papel at simulan mong isulat ang plano mo? Magkano ang total na halaga ng pangarap mo? Magkano ang daily or monthly savings mo para dito? Hanggang kailan mo balak pag-ipunan yung pangarap mo? At ano-ano yung mga adjustments sa lifestyle mo na dapat mong gawin upang mabilis mo itong makuha? Ito ang mga tanong na kailangan mong sagutin. Kailangan mong isulat ng detalyado ang mga bagay na yan dahil yan ang magsisilbing paalala sa'yo kung bakit ka nga nag-iipon. Pagplano mo rin ang magsisilbing motibasyon mo sa mga araw na demotivated ka. Kumbaga, ang plano mo ang iyong mapa kapag naliligaw ka ng tinatahak mong daan. Ang lalim, no? Isa pang katamaran na tinutukoy ko ay yung pagpo-procrastinate mo o yung manyana habit na tinatawag natin. Panay ka bukas ng bukas o mamaya na lang. Ito na lang iisipin mo. Yung kakamamaya mo at kakabukas mo, hindi mo na mamalayan. Nag-accumulate na pala ito ng isang araw, isang linggo, isang buwan, hanggang lumipas na yung isang taon na walang nangyari sa buhay mo. Imagine kung nag-umpisa ka na sanang magtabi ng kahit 10 pesos man lang ngayon at ginagawa mo to araw-araw sa loob ng isang taon ay may 3,650 pesos ka na. Kung 20 pesos naman ay 7,300 pesos na. Kung 50 pesos naman ay 18,250 at kung 100 pesos naman ang tinatabi mo araw-araw ay may tumataginting na 36,500 ka na sana sa loob lamang ng isang taon na pwede mo na sanang panimula sa pangarap mong negosyo, simpleng bakasyon or kung ano pa man yung nais mo. Pero dahil tamad ka kaya hanggang ngayon ay nasa panaginip mo pa rin ang mga ito. Kaya iwasan mong pagiging tamad. Number 2, mayabang ka kasi. Ugali ng karamihan sa atin na kapag kumikita na ng malaki, lumalaki din ang ulo. Mayroon tayong tinatawag na lifestyle inflation. Ito yung habang lumalaki yung ating kinikita ay kasabay na lumalaki rin ang ating mga gastusin. Halimbawa, sa mga manginginom. Feeling nila pag-aari nila yung tindahan ni Aling Lusing kapag bagong sahod. Sa mga OFW na galante naman, nakala mo kung makakandidato sa eleksyon kung manlibre kapag bagong dating. Hindi matahimik ang buldi hanggat may nalilimutang isang kakilala or kaibigan na hindi pa nabibigyan or napapasalubungan. Guilty rin ako sa bagay na yan. Sa maluluho naman, akala mo artista na kailangan branded at bago palagi ang suot or gamit buwan-buwan para lang masabi na nakakasunod sila sa uso. Alam niyo ba na karamihan sa mga sinusuot at ginagamit ng mga iniidolo mong artista ay sponsored sila ng mga brand na ito? Mapadamit, sapatos, cellphone, sasakyan at madami pa. Kasama ito sa marketing strategy ng mga brand na ito upang mas tangkilikin ang kanilang produkto ng mga tao. So ibig
ibig sabihin, kung ginagaya mo ang lifestyle ng mga paborito mong artista, hindi ba dapat ikaw ang binabayaran ng mga brand na ginagamit mo at hindi ikaw nagbabayad sa kanila upang suotin at gamitin ang produkto nila? Parang may mali, hindi ba? Hindi masamang mag-upgrade ng lifestyle dahil totoo naman na deserve ng bawat isa sa atin ng masaganang pamumuhay. Pero kung ang diskarte mo sa lifestyle na ito ay gagastos ka higit sa iyong kinikita to the point na hindi ka na nakakapag-impok ng pera para sa future mo at para sa mga unexpected na pwedeng mangyari, ay hindi na rin ito makakabuti sa'yo. At hindi din naman masamang gumastos sa mga gusto at mamahagi sa mga kaibigan or kakilala. Ngunit kung ginagawa mo ito para lamang magyabang at magpa-impress sa ibang tao, ay sinasayang mo lamang yung perang pinaghihirapan mo. Bakit? Dahil una, kahit anong pa-impress mo sa ibang tao, once na may nagawa kang pagkakamali or pumalya ka sa expectations nila, burado na lahat ng mga naitulong mo. Gaano ka man kagaling pumorma or gaano ka man ka-updated sa mga nauuso ngayon, once na may narinig or nalaman silang masama patungkol sa'yo, ay pangit ka na kaagad sa paningin nila. Marami din ang maiinggit sa'yo versus sa matutuwa sa'yo. Pangalawa, yung perang pinaghihirapan mo na sana'y naiimpok mo para sa mas magandang kinabukasan mo at sa mga taong totoong nagpapahalaga sa'yo, ay nasasayang lamang dahil parang ipinamamahagi mo ito sa mga taong hindi ka naman talaga kayang pahalagaan sa kung sino ka talaga. Kaya why bother yourself na magpa-impress sa ibang tao? Isantabi mo muna ang pride mo. Bawasan ang panlilibre at pagbili sa mga luho. Simulan mong isave yung mga pera na dati ay napupunta lamang sa mga pagpapa-impress mo. I-improve mo muna ang iyong sarili, mentally, spiritually, and financially. At dadating din yung time na kapag successful ka na, ay hindi mo nakakailanganin pang i-prove ang sarili mo sa ibang tao. Let your success speaks for you and boast for itself. Number 3, mabisyo ka kasi. Kahit kailan na hindi talaga nakatulong sa isang tao ang bisyo, iba-ibang uri lamang sila pero pare-pareho lamang ang epekto nito sa atin. Maging bisyo man sa alak, sa sigarilyo o sa sugal, bisyo sa pambababae or panlalalaki kung ikaw man ay kasal na, at addiction sa droga, ay naapektuhan nito ang ating physical, mental, spiritual at maging ang ating pinansyal. Kung ikaw yung tipo ng tao na matagal nang balak ang mag-ipon pero nagsastruggle ka na gawin ito hanggang ngayon, maaaring ito ang isa sa mga dahilan. Dahil pagpalagay na natin na bisyo mong paninigarilyo, ang pinakamurang uri ng sigarilyo na iyong mabibili ay nagre-range lamang sa 30 to 35 pesos. Maaaring hindi mo ito alintana dahil maliit lang naman ang halaga na ito sa tingin mo, hindi ba? Pero kung isasum up natin lahat, araw-araw, mga ginagastos mo sa iyong bisyo, ang 30 pesos na pinambili mo ng sigarilyo ay 900 pesos na sa isang buwan at 10,800 na ito sa loob lamang ng isang taon. So paano pa kung mas mahal pa ang iyong bisyo? Malaking oportunidad ang nasasayang mo. Huwag mo kasing isum up, Ariel, kasi arawan naman ang usapan natin dito. Isa pa, hindi naman ako gagastos ng 10,800 sa isang bagsakan lang sa aking bisyo, no? Kaya nga 30 pesos a day na lang eh. Hindi na big deal yun. Well, kung hindi ka marunong magpahalaga sa mga maliliit na bagay, katulad ng 30 pesos or kahit 5 pesos pa yan, ay kinalulungkot kong sabihin sa'yo na never ka talagang makakapag-ipon ng pera, kaibigan. May kasabihan nga tayo, di ba? Walang milyong mabubuo kung walang piso. Katulad ng Pareto Principle na ipinangalan sa isang Italian economist na si Vilfredo Pareto o mas kilala sa tawag na 80-20 rule. Lahat ng malalaking bagay o achievements ay kadalasang nagsisimula sa maliliit na aksyon o porsyento ng effort o bilang lamang. Ang masama pa sa bisyo mo ay hindi ka na nakakapagtabi ng pera dahil mas pinili mo ang maiksing kasiyahan sa mas pangmatagalang kaligayahan na maaari mo sanang makuha, ay binigyan mo pa ng posibleng sakit ang iyong katawan na maaari pang mag-lead sa napakalaking gastusan sa mga gamot at hospitalization mo sa inaharap. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, "No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, myself will not be disqualified for the prize." Dito ay ginamit niya ang metaphor ng isang atleta na tinitrain ng kanyang katawan, kinukumit ang sarili sa disiplina para sa premium naghihintay sa kanya. Pinapaliwanag niya lamang dito na dapat ay mas kinokontrol natin ang ating katawan versus sa kinokontrol tayo ng ating sariling katawan kahit na alam natin na makakasama ang mga bagay na ito sa atin. Kaya kung hindi mo makontrol ang bisyo mo, malamang ito ang reason kaya hanggang ngayon hindi ka pa din makapag-ipon. Number 4, gipit ka kasi. Okay, sabihin na nating masipag ka nga, walang bisyo at hindi maluho, pero sadyang kapos lang yung kinikita, kaya tila napaka-imposible talaga ang magtabi ng pera. Kung isa ka sa mga tao na sapat lang ang kinikita para sa panggastos mo at ng iyong pamilya sa araw-araw, ay naiintindihan kita sa bagay na yan. Idagdag mo pa yung pamahal na mga bilihin taon-taon dahil sa tinatawag nating inflation. Talagang struggle talaga ang pagsisave sa ganitong sitwasyon. Pero sabi nga, di ba, walang imposible sa taong
desisitido. Marami na ang nagpatunay na hindi hadlang ang kahirapan para hindi mo makamit ang iyong pangarap sa buhay. Gawin nating halimbawa ang founder ng pinakakilalang shopping mall sa bansa na Shoe Mart o mas kilala natin sa tawag na SM, si Mr. Henry C. Sa kanyang net worth na $12 billion o humigit kumulang na 600 billion pesos, siya ay naitala noong 2021 bilang top 1 sa pinakamayamang tao sa Pilipinas bago siya pumanaw. Pero alam niyo ba na bago may tatag ang kanyang legasiya sa kasaysayan ng Pilipinas, ay nag-umpisa lamang ang Mamang Henry C sa paglalako at pagtitinda sa kahabaan ng Plaza Miranda gamit ang kanyang kariton hanggang maitayo niya ang kanyang kauna-unahang Shoe Mart sa Carriedo noong 1950. Pero alam niyo ba kung ano talaga ang kahanga-hanga sa lahat ng nagawa niya? Alam niyo ba na noong 12 years old pa lamang siya ay naglakbay siyang mag-isa mula China papuntang Pilipinas lula ng barko para tulungan ng kanyang ama sa Maynila na noon ay nagtitinda lamang sa isang maliit na espasyo. And take note noong mga panahong ito, hindi pa siya marunong mag-Tagalog and probably mag-English din. Impressive, diba? Now, ang pinopoint ko lamang ay kung si Henry C nga na wala pang sapat na edad at limitado lamang ang kanyang kakayahan at kaalaman, noong mga panahon na ito ay nakagawa ng paraan upang makaangat ng sobra-sobra at matamasa ang karangyaan na pinapangarap niya lamang noon, ay anong karapatan natin na magreklamo at magdahilan sa mga pagsubok ng buhay na kinakaharap natin ngayon? Kaya sa tuwing makakaramdam ka ng kawalang pag-asa dahil sa mga nararanasan mo ngayon, ay gawin mong inspirasyon si Mr. Henry C. Kung siya nga na nag-umpisa sa wala ay nagkaroon ng mga ari-arian beyond sa pinapangarap ng iba, siguro naman maliit na bagay lang na sumubok ka na mag-ipon ngayon. Tama ba? Number 5, mainipin ka kasi. Aminin na natin, nakakainip talaga ang mag-ipon. Kapag inumpisahan mo ang journey na ito, ay kakailanganin mo talagang magbaon ng madaming pasensya, disiplina at desire na magtagumpay sa amount na ninanais mo. Ang kawalan ng mga ganitong traits or katangian ang dahilan kaya marami sa atin ang hindi makapag-ipon, o yung iba sa atin ay nakapagsimula nga mag-ipon ngunit kalaunan ay nauuwi lamang sa paggastos sa ibang bagay ang kanilang pinag-iipunan. Having a sense of delayed gratification is so crucial when it comes to saving money, dahil kung wala ka nito, mauuwi lang sa failure ang mga ginagawa mo. Madali mo lang din magagalaw ang pera na sinasave mo para sa mga bagay na wala naman talagang kinalaman sa goal mo, and then uulit ka na naman sa umpisa hanggang sa hindi mo na napapansin na na-stuck ka na pala sa ganitong cycle. That is why importante talaga ang pagkakaroon ng plano. Kagaya nga na sinasabi ko kanina sa number 1, para may reference ka at reminder kung bakit ka nga ba nag-iipon. Pero bukod sa pagpaplano ay dapat matutunan mo rin na malabanan ang iyong pagiging mainipin. Isipin mo na lang ito, hindi magkakaroon ng isang ginto kung hindi mo miminahin ang isang lupa, at bago ka makapag-umpisang magmina ay dadaan ka muna sa katakot-takot na proseso tulad ng pagpaplano, pag-hire ng geologist upang suriin ang lugar na pagmiminahan mo, pagkuha ng license to operate, at pag-hire din ng mga minero na kung susumahin ay maaaring tumagal ng ilang araw, linggo o taon pa bago mapasa kamay mo ang isang butil ng ginto. Kaya labanan ng inip sa pag-ipon. Number 6, feeling boss ka kasi. Tama lang naman na maging decisive sa sarili mong buhay. Oo kung oo, hindi kung hindi. Tayong responsable sa sarili nating buhay. Pero ang pagkakaroon ng main source of wisdom bago ka umaksyon ang nagpapataas ng chance ng iyong tagumpay sa anumang larangan na pinili mo, gaya ng pag-ipon. Aminin man natin o hindi, marami sa atin ang hindi talaga alam ang direksyon ng kanyang tinatahak sa buhay. Yung feeling na parang walang sense yung ginagawa niya sa araw-araw. Siguro kaya hindi ka makapag-ipon ng pera dahil sa kaibuturan talaga ng puso mo ay may nagtatanong na bakit pa ako mag-iipon? Para ano? Bakit ko nga ba ginagawa yung mga ginagawa ko? May kwento ko lang yung experience ko way back 2015. Kakabagong taon lang noon. Bagong taon pero ang totoo, numero lang talaga ang nagbago. Pero same situation pa rin ang buhay ko. Na-stuck sa pagiging empleyado sa isang factory na sa totoo lang hindi kayang isustain ng sinasahod ko ang araw-araw na pangangailangan ko at ng aking pamilya. Since high school graduate lang ako ay nag-struggle talaga ako noon kung paano ako makatulong sa aking mga magulang pagdating sa aming financial problem. Dumating ako sa point ng buhay ko na tinatanong ang aking sarili, hanggang kailan ako magiging ganito? Mamamatay na lang ba ako na parang walang narating sa buhay? Hanggang kailan ako magiging kapos? Ayaw ko ng ganitong buhay. Noong time na yun ay talagang napadasal ako, Lord, bigyan niyo naman po ako ng chance na mabago ang buhay ko at ng aking pamilya. Ayoko pong tumanda na parang walang narating sa buhay at nagsisisi dahil hindi ko nabago ang sitwasyon namin. Ayokong ma-stuck sa ganitong cycle ng buhay kung saan nagtsatsaga sa kakarampot na sahod. Tulungan niyo po ako dahil wala naman po akong
tinapos. Kayo lang pong makakatulong sa akin. Tinapos ko ang prayer na yon sa pangalan ni Jesus Christ. Naniniwala ako na sa bawat taimtim na panalangin, idulog mo to sa ating Panginoong Hesus at tiyak na ikaw ay didinggin. Sabi nga sa John chapter 14 verse 13 to 14, at ano man ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. After noon, lumipas din yung ilang araw at linggo. Nalimutan ko na din yung prayer ko na yun. Hanggang isang araw sa aking trabaho, nagkaroon ng idea ang isa kong workmate. Mag-try daw kami mag-take ng exam ng Korean language. Kapag naipasa daw namin ito, malaki ang chance na makakapagtrabaho kami doon. Sinubukan namin. Nag-aral kami sa isang learning center ng Korean language. Nag-take ng exam, nakapasa, at ngayon magsa 7 years na ako nagtatrabaho dito sa South Korea. Mula sa pagiging minimum wage earner at sobrang hirap makapag-ipon ng pera noon, ngayon ay masasabi kong nakakatulong na ako kahit papano sa aking pamilya at nakapag-save na rin ako para sa next phase ng buhay ko, ang pag-establish ng sarili kong business in the future. Maraming nararanasan mo din yung naranasan ko noon. Kung oo, why don't you try na manalangin sa ating Diyos? Maaring hinihintay ka lang niya na dumulog sa Kanya. Eh Ariel, kung Diyos siya, bakit hindi niya na lang baguhin instantly yung buhay ko? Well, bilang isang tao at nilikha ng Diyos ay binigyan niya tayo ng free will na pumili na mga gusto natin gawin sa buhay. Ganyan kabait ang ating Panginoon. Pero kasabay ng mga pipiliin natin ay may mga consequences na naghihintay. Yan ang batas na in-establish niya na kailanman ay hindi mababago. What you sow is what you reap, ika nga. Kaya kung ano man ang kinahinat na ng buhay mo ngayon, ay maaaring bunga lang ito ng mga maling desisyon mo sa nakaraan. Marami rin ako mga maling desisyon noon na sana ay hindi ko na ginawa. Kaya importante talaga ang pagkakaroon ng boss sa ating buhay. At yun ay ang ating Diyos. Upang makaiwas tayo sa napakalaking kabiguan sa ating buhay, dumulog ka sa Kanya after ng video na ito. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong hinaing. Maniwala ka na nakikinig siya sa bawat panalangin mo. At magugulat ka sa kung anong kaya niyang ipagkaloob sa iyo. Kung ang Panginoong Hesus nga na kaisa-isa niyang anak ay pinagkaloob niya sa atin upang mamatay at muling mabuhay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ano pa yung mga mungunting hiling natin tulad ng pagkakaroon ng ipon at masaganang buhay para sa mga minamahal natin? Napakaliit na bagay lang nito para sa Kanya. At wala akong nakikitang reason na hindi niya ito ipagkaloob sa iyo. Basta sa lahat ng ating gagawin at mga matatanggap na blessing ay huwag natin siyang kalimutang parangalan at pasalamatan. Sana'y may natutunan ka sa video ko na ito. Kung oo, hihingi sana ako sa'yo ng favor na kung maaari ay i-like, mag-subscribe at i-share din ito sa mga taong kakilala mo na sa tingin mo ay kailangan ng video na ito. Sama-sama tayong matuto at umasenso. Alam ko kaya mo yan. God bless.